Mga balitang dapat abangan ngayong araw sa Alakdan News Update. 11ID lumahok sa Human Rights Education Session ukol sa karapatang bumoto sa Sulu. Alakdan Division nanguna sa pagunita ng mahal na araw. Commander ng Wismincom pinangunahan ang election security planning ng 101st Brigade sa Basilan. Ang lahat ng yan dito lamang sa Alakdan News Update. Bilang suporta sa patuloy na pagsulong ng kamalayan sa karapatang pantao sa rehiyon ng Bangsamoro, lumahok ang mga tauhan ng 11th Infantry Alakdan Division sa isang Human Rights Education Session na isinagawa sa Notre Dame Review Center noong ika-16 ng Abril taong kasalukuyan. Ang detalye sa ulat ni Private Berlandino. Ang aktibidad ay sinagawa sa pakikipagtulungan sa Bangsamoro Human Rights Commission, BHRC, na may layuning bigyang kaalaman ang mga kalahok ukol sa kahalagahan ng karapatang bumoto, ang papel nito sa pagpapatibay ng demokrasya at ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng mamamayan bilang bahagi ng mas malawak na kampanya para sa pagtataguyod at proteksyon ng karapatang pantao sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Aktibong partisipasyon ng 11ID ay sumasalamin sa kanilang patuloy na pagtugon sa tungkulin ng peace building and community empowerment sa pamamagitan ng edukasyon at advokasya. Kaisa ang dibisyon sa mga inisyatibong naglalayong paigtingin ang kamalayan ng publiko sa mga usaping pangkarapatang pantao alinsunod sa kanilang papel sa pagpapanatili ng seguridad at pagsusulong ng katarungang panlipunan sa rehiyon. Kabuuang 60 kalahok ang dumalo sa sesyon, kabilang ang 14 na kinatawan mula sa Ministry of Basic Higher and Technical Education MBHTE Sulu, 20 miyembro ng Philippine National Police PNP at 26 na sundalo mula sa Philippine Army sa ilalim ng 11th Infantry Division. Kita ng partisipasyong ito, mas lumalim ang pangunawa ng mga sundalo ng 11ID sa kahalagahan ng mga tungkuling pansibiko at sa dignidad ng bawat tao. Nakaagapay sa misyon ng BHRC na tiyakin ang mga karapatan, katayuan at interes ng mga mamamayang Bangsamoro, lalo na ang mga kababaihan at bata ay napoprotektahan at naipaglalaban. Mula sa 11th Infantry Alakdan Division, ako ang inyong Alakdan Trooper, Private Berlandino para sa Alakdan News Update. Pinangunahan ng 11th Infantry Alakdan Division ang isang linggong serye ng makabuluhang gawaing panrelihiyon bilang bahagi ng taimtim na pagunita ng mahal na araw simula noong ika-13 hanggang ika-18 ng Abril taong kasalukuyan. Ang detalye sa report ni PFC Bisares. Dumalo sa aktibidad ang mga Kristiyanong tauhan ng Divisyon at mga lokal na debotong sibilyan na isa sa patunay na matibay na paninindigan ng unit sa espiritual at kapakanan ng kanilang hanay at ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng Palm Sunday Mass, natampok ang tradisyonal na pagbabasbas at pagwawagayway ng mga palaspas. Isa sa mga dumalo at nakiisa sa prosesyon at banal na pagunita ay si Lieutenant General Roy M. Galido, Commanding General ng Philippine Army. Noong Abril 15 hanggang 16, isinagawa ang isang healing mass para sa Holy Wednesday, kung saan isinagawa ang mga panalangin para sa kagalingan at pagpapahid ng mga langi sa mga may karamdaman. Layunin nitong maghatid ng ginhawa, lakas at panibagong pag-asa sa mga sundalong may kinakaharap na pisikal or emosyonal na pagsubok. At ng Huwebes, Abril 17, idinaos ang misa ng huling hapunan ng Panginoon or the Mass of the Lord's Supper na sinunda ng Veneration of the Cross at isang Eucharistic Vigil. Tampok sa seremonyang ito ang paghuhugas ng paa, isang simbolo ng kababaang loob, pagmamahal at kusang loob na paglilingkod, mga pangunahing aral sa pananampalatayang Kristiyano. Nagpatuloy ang pagnilay-nilay sa Good Friday kung saan isinagawa ang Station of the Cross at ang huling pagpupugay sa cross bilang alaala ng pagdurusa at sakripisyo ni Kristo. Sa pangunguna ni Major General Leonardo I. Peña, Commander ng 11th Infantry Alakdan Division at Joint Task Force Orion, nananatiling matatag ang Alakdan Division sa kanilang misyon, ang paglilingkod at pagtatanggol sa bayan habang isinusulong ang kapayapaan, pagkakaisa at moral na katatagan ng kanilang mga tauhan at komunidad. Sa pagtatapos ng mahal na araw, hangad ng Alakdan Division na ang mensahe ng sakripisyo, pagbabago at pananampalataya ay magpatuloy na maging inspirasyon sa bawat sundalo at sibilyan. Mula sa 11th Infantry Alakdan Division, ako ang inyong Alakdan Trooper, PFC Bisares. Pinangunahan ni Lieutenant General Antonio Navarrete, Wismincom Commander, ang election security planning ng 101st Brigade sa Barangay Tabiawan, Isabela City, Basilan. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda para sa 2025 national at local elections noong ika-19 ng Abril taong kasalukuyan.
Narito ang report. Ipiniresinta ni Brigadier General Alvin Luzon ang mga plano ng 101st Brigade para tiyakin ang ligtas at mapayapang halalan sa Basilan. May 11 Election Areas of Concern or EAC ang natukoy sa lalawigan, isa sa yellow, 8 sa orange at 2 sa red category. Dumalo rin si Major General Leonardo I. Peña ng Joint Task Force Orion na may operational control sa brigade. Binanggit niya ang kahalagahan ng contingency plans base sa mga nakaraang karahasan tuwing halalan at pagde-deploy ng mga Quick Response Forces or QRFs. Binigyan din naman ni Lieutenant General Navarrete ang papel ng militar sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagiging patas sa halalan. Ang kanyang pagbisita ay bahagi ng serye ng inspeksyon sa mga unit ng West Mincom sa rehiyon bilang paghahanda sa halalan. At yan ang mga balita at kaganapan sa linggong ito. Ako si PFC Salario para sa Alakdan News Update. Magandang araw at magsukol!